Today's video ay mag-unboxing tayo ng isa sa well-known dashcam sa market ngayon. Ito ngang AZDOM EM580 tatlong channel dashcam. Natatangi ang ganitong uri ng dashcam kumpara sa ibang dashcam ngayon. Ito ay maliit lang ngunit daig pa sa quality at specs ang ibang brand dyan na hanggang front or rear cam recording lang ang kayang ma-record. Ito rin ay angat sa iba pagdating sa resolution na umaabot hindi lang 720p, 1080p, 2K, at 4K, kundi 5K. Ay ano ba yan? Introduction pa lang pala. Bakit parang ni-review ko na? Unboxing pala to. Kayo ay nabudol rin. Heto na, serious na to. Unboxing na to. Kayo ay nauto. Today! Wow! Asdom Dashcam! Bakit ganyan ang boses ko? May sa engkanto siguro tong dashcam. Pero hayaan na, nakikinood lang naman kayo. Ay, baliktad. Okay. So ito, dumating na po yung order natin. So let's go and unbox. Asdom 580 na dashcam sa Lazada nung 11/11 sale. Okay, natin kung totoo ba ang kanyang mga reviews sa online. Kung totoo ba ang maganda kanyang performance at kanyang mga specs. Okay, let's go! Today! Wow! Asdom Dashcam 58M580. Wow! 3-channel dashcam recording from the front, the rear, and inside the cockpit. So, ang resolution po niya sabi sa reviews online is 5K sa harapan and 1080 sa likod, and then dito naman sa cockpit is 1080 rin. So, malinaw na po talaga. Kita-kita kahit purse mo, wag lang yung X mo. Okay, so, tonight ko mag-unbox dito sa loob ng sasakyan para arong tanga-tanga. So, next clipfish doon na muna tayo sa bahay dahil mahirap pa na mag-unbox sa isang kamay lang. Okay. Okay, simulan na natin. Kanina pa ito, nakailang palit na ako ng damit, hindi pa ito ma-unbox. Una ninyong mahuhugot. Hugatin mo. Ay ang main dashcam mo ang camera nakaharap sa harap. Nasa 5K ang resolution nyo pag hindi nakakabit ang rear at cabin cameras. Ito naman ang mga exhaust para iwas overheat at may super capacitor na ito hindi lithium battery. Okay, next. Ito, ano ka? Siguro lagayan ng pamasko. Sunod ay mga clips at car trim crowbar. GPS importante ito para matrace ka ni misis mo. Ito ang naman ang rear camera. Ito cabin camera. Malalaman mong cabin cam pag may blue LED kang makita sa cam. Ito naman ang free dual port car charger na design talaga para sa AZDOM EM580. Ito ang cables para sa main camera, cabin at car charger. Ito namang mahaba ay para sa rear camera na nasa 6.5 meters ang haba. Preserved na bracket para sa GPS. At lastly, mga electrostatic films na kasama na reserves. Ikinakabit ito sa windshield before idikit yung 3M tape. Pagkatapos mag-unboxing ay ipinakabit ko na ito sa aking mga pinsan na kilabot ng senior high girl sa amin. Subalit ay pangit na kabanding smartphone coat na glowbat pa talaga. Kaya hindi nakita mga Alamiralcom pang wiring nila. So ayun na nga, nag-fast forward na lang ang loko sa pag-review ng Asdom Dashcam M580. Ito ay may kakayahang mag-marites sa front, cabin at rear camera. Dito naman tayo sa control panel. Ito ang camera at sunod ang automatic emergency lock ng video once may collision. Ito naman ang audio recording para pwede kang mag-concert sa biyahe. Ito ang record button para siguro sa pag-record. At ito ng Wi-Fi para makakonect ang phone sa dashcam kung gusto mong mag-extract ng videos. Ito pala ay may free na 64GB na SD card. Next ay ang gallery. Dito mo makikita ang mga cam-oten na record mo at mga masasamang pinagsasabi mo sa katrabaho mong feeling entitled. At lastly, ang settings button. Ang Asdom M580 pala ay touchscreen, pwede ka rin pumili ng ID display sa screen kung front cam lang, cabin cam. Gwapo nung cameraman. O rear cam lang o di kayo pagsabay-sabayin mo na. Ginusto mo yan eh.
3 channel dashcam. Sunod naman nating pagsayangan ng oras ang pagbusisi sa settings. Dito sa unang option ay pwede kang pumili ng gusto mong video quality sa pagre-record. Kung nakakabit ang cabin at rear camera, ang pinakamalinaw na front cam quality ay hanggang 4K lang. Pero kung main front camera lang, ito ay may kakayahang mag-record ng 5K video quality. Dito sa loop recording naman ay pwede kang puli kung gaano katagal ang recording ng bawat video. Kung isa, 3 or 5 minutes loop recording. Ito naman ang WDR o Wide Dynamic Range. Ito ang option na mag-pro proseso ng videos na mapanatiling malinaw kahit madilim o masilaw. Ito naman ang record audio option, codec option, video stamps, mirror, flip at G-spot. What? Ay G-sensors. Ang G-sensors option pag naka-on ay may kakayahang mag-automatic lock ng video once makaramdam ito ng sudden impact or collision o pagkaalog. Ay set mo lang sa low ang sensitivity dahil kung nasa high ito at may ginawa kang kabulastugan sa sasakyan mo, mare-record ito. At dahil tinatamad na akong mag-explain, fast forward ko na at bahala na kayong umintindi. Ginusto ninyong manood What? Pagkatapos ng video nito ay ipapakita ko ang ilang mga sample videos ng ASDM M580 dashcam. At kung umabot ka hanggang dito sa panood, isa kang alamat. Pa-like, subscribe and hit the bell button for notifications para sa suporta. Salamat! Ito na ang mga sample videos. Ilalagay ko sa description ang link sa Lazada para sa mga gusto G mag-order. Ano mga rin kami pag-test na itong pagpalit. Largo na eh. Indiligan naman na yun. Naulugsong kami tapos na-break na engine brake. Siya na yun. Natural pa. Ayun, sarap. Urong nang natitigda ko nga.